ang inirekomenda para sa akin. Sparring at kickboxing. Hindi ito madali mga mommies. Pero sa ngalan ng pagpapabuti ng ating kalusugan, kakaririn natin yan. Araw-araw, pagkatapos ng aking live airing sa unang hirit, diretso na kaagad ako sa gym na ito para magpapawis. One round! Ang hirap. Ang hirap niya kasi kailangan mong kabisaduhin yung moves. Tapos, grabe yung hihabol mo yung hininga mo as always. Parang pagka gumagawa ka ng cardio. Pero ito sobrang parang doble ng air elliptical at saka ng treadmill. Para maging epektibo ang aking cardio exercise, kailangang pumalo sa 157 beats per minute ang aking heart rate mula sa normal na 70. Mas mataas kasi ang heart rate, mas mataas ang calories na nasusunog. At hindi lang ito basta-basta sparring at kickboxing ha, dahil matapos ang bawat maaksyong suntok at sipa, 30 seconds lang na pahinga, sasalang na naman ako sa mga banat butong exercises tulad ng push-up, sit-ups, jumping jacks, squats, at lunge twist. Nakakapagod man, kailangan ko itong gawin para maabot ko ang target kong pagbabawas ng 2 to 3 pounds a week. Actually, masarap siya pero sobrang gustong-gusto ko siya. Dahil nararamdaman ko talaga na naaalog yung mga taba ko. Hindi, totoo. Kasi parang ang feeling ko habang nagsa-sparring kami, parang just really feels good na meron kang ginagawa about your weight problem. And this is one way of really feeling na totoo na to. Eto na yon. Nandiyan ka na sa posisyon ngayon that you're in control of losing weight talaga. Nung first few weeks namin, bilis yung mapagod, diba? Ngayon, kung pansin nyo naman, sunod-sunod, halos wala nga kaming pahinga. So, very impressive naman yung results nung namin. Wala akong, I'm pretty proud na tumataas yung cardio ni Ma'am. Liban sa mga regular na pag-eehersisyo, dapat ang health makeover sinasabayan din ng tamang dieta. At sa aspetong yan, I'm proud to say na dinidisiplina ko talaga ang aking sarili. Ito ho ang aking usual na lunch, okay? Ayon po sa aking nutritionist na nakausap, dapat ang gulay, nandyan parati yan sa isang meal natin, ano? So, ginagawa ko, mas maraming gulay kesa doon sa kanin. At yung kanin ko ho ngayon, nakikita ninyo, hindi siya puti, brown rice, kasi mas healthier ang brown rice. Bukod sa pagkain ng dagdag na gulay, iniiwasan ko muna ang pagkain ng karne. Sa halip, steamed fish ang paborito kong kainin ngayon. Fresh green apples naman ang paborito kong panghimagas. Nakikita nyo naman ho yung aking usual breakfast na kinakain. Siyempre, ito ho, either cereals na walang tamis, no? Ito ho yun, plain lang siya. Tapos nilalagyan ko siya ng gatas na ito pong klase ng gatas na ito ay para sa mga diabetics. So, napaka-low in calories. Pwede rin na yan, according to the doctor, na gamitin, ano? Lalong-lalo na kung ayaw nating tumaba. Binabantayan ko rin ang dami ng calories na kinakain ko araw-araw. Sa isang normal na tao, 1,500 hanggang 2,000 calories ang kailangan para mapanatili ang paggana ng katawan. Pero para sa mga gustong magbawas ng timbang tulad ko, kailangan itong bawasan. Ang akin pong required everyday na calorie intake is 1,200 calories lamang. Para mabawasan ng 1 pound sa isang linggo, kailangan kong bawasan ang aking kinakain ng 3,000 calories sa isang linggo. Para mapadali ang pagmamonitor ko ng aking kinakain, gumagamit ako ng isang special app sa aking cellphone. Dito inililista ko ang aking mga kinakain at kinikwento nito kung hindi ako sumusobra sa aking allowance. Ang paglilista ng kinakain daw kasi ang isa sa pinaka-epektibong paraan ng pagbabawas ng timbang. Mga kapusong mommy na problemado rin sa timbang kagaya ko, sana hindi nyo lang husubaybayan ang aking health and fitness makeover. Kundi sabayan nyo rin ako. At malay natin, sa susunod na 3 pang buwan, pare-pareho na nating masaksihan at makamtan ang pinapangarap nating healthy at fit na pangangatawan.